Metro Manila at Karatig Probinsya. Niyanig ng magnitude 6 na lindol. Ilang empleyado ng matataas na gusali nagbabaan mga dapat at hindi dapat gawin tuwing may lindol. Alamin! First Gentleman Mike Arroyo isinugod sa ospital dahil sa namagang ugat na konektado sa puso. High school student sa Bulacan napatay ng estudyanteng sinugod niya ng ice pick. Sa Bataan, batang 5 taong gulang nabigti sa duyan sa kanilang bahay. Campaign rally ni Senador Noynoy Aquino sa Zambales, nabulabog nang magsuntukan ang ilang taga-suporta. Exclusive, dating Chief Justice Artemio Panganiban inamon si Pangulong Arroyo na wag nang magtalaga ng bagong Chief Justice. Save the court from further public ridicule and embarrassment. Glamorosang beauty queen nagkwento tungkol sa simpleng buhay niya sa isang isla sa Bulacan. Justin Timberlake nasa Pilipinas. At exclusive, ilang dancing inmates ng Cebu dumayo sa Manila City Jail at nakipag-showdown. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Niyanig ng lindolang Metro Manila at ilang karating probinsya kaninang pasado alauna ng hapon. Naitala sa magnitude 6 ang lindol. Marami pong mga kababayan natin ang nagsipaglabasan mula sa mga gusali. Sa kabutihang palad, wala namang napaulat na nasaktan sa pagyanig. Nakatutok si Jamie Santos. Nang maramdaman ng pagyanig, nagmamadali na lumabas ang eyewitness team mula sa kanilang kwarto sa 17th floor ng isang hotel sa Maynila. Paglabas nila sa hallway, mistulang inuugoy ng duyan ng mga ilaw. Naglabasan din ang ilang tao mula sa katabing gusali. Nabalot din ng takot ang maraming empleyado sa loob ng The Fort sa Taguig. Nanakit pa ang binti ng ilan matapos mapilitang bumaba sa hagdan mula sa nagtataas ang gusali. Mabilis na napuno ng tao ang mga parking lot at open area sa pagdanais na makaiwas sa banta ng pagguho. It's very intense eh. The building is swaying. We could see the other buildings swaying as well. Sobra-sobra ka ba namin? Bakit po? Eh kasi di ba usang lindol na yun? Tapos 24th floor pa kami. Napalabas din ang mga empleyado sa Ortigas Center, gayon din sa May Manila Hotel at ang Araulio High School sa Maynila. Maging ang mga nagtatrabaho at taga-media sa New Executive Building ng Malacanang nangambarin sa lindol. Sa Manila City Jail naman, napatigil ang interview ng isang reporter ng GMA News nang maramdaman ng pagyanig. Pansamantala ring naputol ng lindol ang year-end report press conference ng Kapuso Network sa 17th floor ng GMA Network Center. Nagbabaan din ang mga empleyado mula sa gusali ng network. Nabalot din ng pangamba ang mga nakaramdam ng pagyanig sa Samal, Bataan. May lakas na magnitude 6 ang lindol pasado launa kaninang hapon. Sa dagat malapit sa Lubang Island sa Occidental Mindoro ang sentro nito. Pero walang inilabas na tsunami alert ng PVOX. Ang potential na tsunami, posible pong masyadong mahina ang lindol kasi magnitude 7 dapat ang mga lindol para mag-generate ng tsunami. Intensity 5 ang naramdaman sa Looc at Lubang Island sa Occidental Mindoro at sa Maynila. Intensity 4 naman sa iba pang lungsod sa Metro Manila at sa Talisay, Batangas. Naramdaman din ang lindol sa Bataan, Laguna, Pampanga, Cavite, Olongapo, Bulacan, Quezon at Oriental Mindoro. Walang inaasahang pinsala ang PVOX pero posibleng magkaroon ng aftershock. Nito lang Martes, niyanig ng magnitude 5.7 na lindol ang Hilagang Luzon. Wala naman napaulat na nasaktan o napinsala. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, sunod-sunod po ang mga lindol, hindi lang sa ibang bansa, kundi pati dito na rin sa Pilipinas. Ano-ano nga ba ang mga dapat nating gawin sakaling may mangyari pang pagyanig? Panoorin po itong pagtutok na ito muli ni Jamie Santos.
Hindi pa halos nawawala sa isipin ng mga Pinoy ang nangyari sa Haiti at Chile kung saan daang-daang libo ang namatay. Kaya naman di maiwasang maalala ang mga eksenang ganito nang lumindol sa Maynila at Karatig probinsya kanina. Para makaiwas sa sakuna, dapat daw magplano at maghanda. Una, alamin kung malapit sa fault line ang inyong bahay. Maari makipag-ugnayan sa munisipyo o city hall o pumunta sa website ng PVOX na www.pvox.dost.gov.ph. Bantayan ang mga crack sa dingding at agad ipaayos. Siguraduhing nakaskru mabuti ang mga chandelier at ceiling fan. Itali rin ang mga cabinet sa dingding para hindi matumba. Kung inabutan ng lindol sa loob ng bahay o gusali, huwag na raw lumabas. Mas delikado kasi maglakad sa kalagitnaan ng lindol. Pumunta sa ilalim ng matibay na lamesa at humawak sa paa nito. Pwede rin pumunta sa pinto o sa gitna ng dalawang biga. Lumayo sa mga salamin, cabinet at kahit anong mabibigat na bagay. Posibleng mabasag o di kaya may mga nakabitin na posibleng mahulog. Pagkatapos ng pagyanig, saka tumakbo palabas. Kung inabutan naman sa labas, huwag lumapit sa mga puno, poste ng kuryente at mga concrete structures. Kung ang inyong lugar naman ay malapit sa dagat, agad na lumikas kung malakas ang lindol dahil baka masundan ito ng tsunami. Kung lumindol habang bumibiyahe, itigil ang sasakyan ng malayo sa mga puno, poste at mga flyover at agad bumaba. Kaya po tayo nagsasabi na protektahan ang ating katawan kung ano man ang pananggalang para kung may mahulog man, ay hindi tayo masusugatan. Nagbigay rin ng babala si Solidum sa publiko na wag susundin ang kumakalat sa internet tungkol sa Triangle of Life. Tahas ang sinabi ni Solidum na isa itong hoax o kabalintunaan. Sinasabi kasi rito na kapag may lindol daw, dapat humiga raw sa ilalim ng lamesa ang isang individual para manatiling ligtas. Ayon sa PVOX, mali raw ito. Kapag lumilindol, ang sahig ay gagalaw yan. Gegewang-gewang. Kaya yung mesa ay sasayaw yung mesa. Kaya nga, duck, cover, and hold, hahawakan yung mesa. Kung susundin mo yung Triangle of Life, maiiwanan ka ng mesa. Ang pinaka-importante raw sa lahat ay huwag magpapanik at manatiling laging handa. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Napuno ang Facebook at Twitter account ng GMAnews.tv ng mga komento tungkol sa lindol kaninang hapon. Nagsimulang pumasok ang mga kwento pagkatapos lamang ng pagyanig. Bago mag-alas 6 ngayong gabi, umabot na sa halos 600 na mga nag-reply sa Facebook. Bukod sa mga taga Metro Manila, naggulat daw sila sa lakas ng naramdamang pagyanig. Maraming nanawagan para magdasal. Sinabi rin ng mga nag-tweet ang kanilang naranasan habang lumilindol. Maaari po kayo mag-post ng comment sa facebook.com/GMAnews.tv o mag-tweet sa twitter.com/GMANewsTV. Sa iba namang balita, isang estudyante ang napatay sa loob ng silid-aralan sa isang high school sa Bulacan. Ito ay matapos siyang masaksak ng ice pick ng isa pang estudyante na kanya sinugod. Nakatutok si Sherry Ann Torres. Mahigit 7,000 ang estudyante rito sa Sapangpalay National High School. Pero sa likod ng sayang ito ng mga estudyante, ang takot nila sa kanilang seguridad dahil sa mga fraternity na tinatawag na mga tribu. May mga sorority rin dito. Opo. Marami. Anong klase? Yung mga yung mga samahan, mga tribes. Po. Tapos pag yung may naging kaaway, ma'am, yung mag-uupas. Opo, magbabanatan, yung ganun po. Hindi sila kami sa mga away, ma'am. Madalas ba? Anong klaseng away? Mga suntukan, ma'am, mga saksakan po, ma'am. Kahapon, ginulat sila ng pagkamatay ni Henry Navia Jr., fourth-year student ng paaralan na nag-drop na raw sa klase simula pa nitong Enero. Ang suspect, si Merson Lozano, kapwa estudyante na nasa second year pa lang. Kaya hindi na po namin pinapunta yung sa eskwelahan kasi nga may kaaway yung barkada niya, baka siya ang pagbalingan. Kwento raw ng mga kaklase ng suspect sa pulis at kanilang mga guro, bigla na lang pumasok sa kanilang kwarto si Navia sabay hugot ng ice pick. Pagpasok, kinuha na itong Lozano at bumunot daw itong Henry, ito namatay, ng ice pick. So nag-agawan sila. So lumabas po ng gate 2 namin dito. Nakita pa nga po nung aming gwardiyo sa gate na lumabas tutup ang balikat. Ito ang sinabi niya, ma'am, ito po yung ice pick na ginamit na pangsaksak sa akin. Ang tanong ko naman, sino yung sumaksak? Ang sagot niya, outsider. Hapon na raw nang mabalitaan nilang isinugod sa hospital si Navia.
mga fraternity o kung tawagin ay tribe dito po sa Sapang Palay National High School. Yung po nakikita namin, parang may mga inggitan po sa mga kanya-kanyang faction. Ang class advisor ng suspect hindi makapaniwala sa nangyari. Model student daw kasi nila si Lozano. Mahusay siyang bata kasi siya mayor eh. Sinusunod siya ng mga bata kong babae. May sugat siya dito. May galos. Kagabi agad sumuko sa pulis si Lozano. Bagamat nasa edad na, humiling siyang huwag ipakita ang kanyang mukha para na rin sa kanyang pamilya na apektado na sa pangyayari. Sinabi niya po sa akin, gusto mo pasukin na lang kita dyan. Tapos yung pumasok na. Hanggang sa nilabang ko na lang din eh. No choice na po ako, wala na po akong tatakbuhan. Humingi ako ng apology sa kanila. Hindi ko ginusto mangyari kasi nag-aaral din po ako eh. Ang mga opisyal ng paaralan, lalo raw maghihigpit sa seguridad. Maaring sa pasukan, magkandak na ako ngayon ng surprise inspection sa bawat kwarto. Lalo na yung mga, alam namin na mayroong mga tribes dyan kung halimbawa may makapapasok. Sa mga ganitong pagkakataon kung saan hindi maiwasan na laging magkagulo sa mga eskwelahan at mayroong buhay na nawawala at buhay na nasisira, ang mahigpit na pakiusap ng mga school official sa mga magulang, gabayan ang mga anak at bantayang mabuti ang kanilang mga aktibidad. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras. Nakatagda ng isailalim sa inquest bukas sa Malolos, Bulacan yung estudyanteng suspect po sa pagpatay. Sa puntong ito, makakapanayan po natin ang direktor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PMOVS na si Director Renato Solidong. Direktor, magandang gabi po. Magandang gabi din, Mike. Opo. Pag ganito pong may lindol kanina, magnitude 6, hanggang aling magnitude bago magkaroon, wag naman sana mangyari yung katulad nung nangyari sa Chile at sa Haiti. Ay yung talagang significant na ang damage, dapat mga magnitude 7. At kung ang lindol ay nasa dagat at mababaw yung lindol at napaangat niya yung lupa, yung mga magnitude 7 pwede ring magdulot ng tsunami. Opo, Direktor, yung pong nangyaring pagyanig kanina, nasundan ba yan ng mga aftershock at iba pang mga lindol? At tama po yun, doon sa lugar na pinangyarihan ng lindol, Luna 29, nagkaroon po ng mga mahigit 50 aftershocks. At ito po ay na-record ng ating mga instrumento. Meron po kasi tayong sensor sa Lubang Island. 50 yung aftershock, Direktor? At tama po yun. Ito naman ay mga mahihina at hindi ito naramdaman. So ang ibig sabihin nito, pag nangyari na yung lindol na una, yung mga susunod, mas mahina na, grabe yun? Well, kadalasan po, posibleng mas mahina. Pero hindi naman natin itinatanggal yung posibilidad na posibleng kahalintulad na magnitude o mas malakas pa ang sumusunod sa ibang mga lindol na mga magnitude 6.0. Direktor, ito pong nangyaring lindol na ito kanina, nanggaling ba ito sa isang tinatawag na dati ng fault doon sa ilalim ng ating lupa o kung saan man, Direktor? Tama po yun. Yung gumalaw pong fault kanina, ito ay tinatawag nating Manila Trench. Ang mekanismo po ng paggalaw ng lindol kanina, o yung pag-trigger ng earthquake, kahalintulad po ito nung nangyari sa Chile, na sumuksok po yung tinatawag nating plate na pailalim sa ilalim ng archipelago or coastline. So ito po ay nagpaangat ng bahagya sa ilalim ng lupa, pero hindi naman niya napataas talaga yung ocean floor para mag-trigger ng tsunami kasi mahina lamang. Opo, Direktor, huling tanong na po ito para sa gabing ito. Kanina po, lahat tayo naranasan natin yung lindol. Lalo na po yung mga nasa mga matataas na bahagi ng mga gusali. Sila ang pinakanatakot dahil doon pinakaramdam yung pagyanig. Saan punto po natin, o meron bang plano na malaman natin, pag nakaramdam na tayo, kung lalakas pa yung lindol o hihina na? Kapag lumilindol po kasi, posible po na ang unang maramdaman ng mga tao ay kumalapit sa epicentro ay vertical paakyat. Pero after a few seconds, ang mas matagal dyan yung horizontal. Kapag talagang malakas po ang paglindol, ito po ay matagal, mga mahigit 30 seconds. Plus, hindi na po kayo makatayo, intensity 8 po yun, o di kaya ay nahirap intensity 7. So yun po talaga yung mapanirang mga lindol. Pero kung sakaling mapaghandaan nila ng mabuti at tamang reaksyon at gusto nilang magkaroon ng evacuation, pwede rin silang mag-decide na kung meron ng nahuhulog ng mga bagay at napapagalaw yung mga furniture like mesa, siguro pwede na rin silang mag-evacuate sa mga building. At kaya po siguro nagkaroon ng pangamba ang mga nasa high-rise para po kasing yung paa niya hindi masyadong gumagalaw. Talagang yung mas mataas na floor ang makakaramdam. O sige po, marami pong salamat sa impormasyon na yan. Magandang gabi po sa inyo, Direktor Solidong. Maraming salamat din po sa inyo.
Bahagyang naibsan ang tensyon sa Polytechnic University of the Philippines o PUP matapos magdesisyon ang Commission on Higher Education na hindi muna itutuloy ang pagtataas ng matrikula. Pero tuloy ang protesta ng ilang estudyante bilang pagkondena daw sa pag-aresto sa 5 nilang kasamahan. Nakatutok live mula sa Maynila. Si Steve Carilisan. Steve! Mel, wala raw pinagsisisihan yung 5 student leaders sa kanilang ginawang paglalabas ng kagamitan mula sa PUP kahapon. Kahit pa naging kapalit nito yung kanilang pagkakadetine at pagkakaroon ng kasong pagnanakaw. Hanggang sa mga oras na ito, Mel, ay nananatili pa rin sila sa General Assignment Section ng MPD Headquarters habang tuloy lang yung kilos protesta sa PUP. Mga itim na krus ang itinirik ng mga estudyante sa tambak ng mesa at silya ngayong araw para ipakita ang pagkondena at kalbaryo umano na pinagdadaanan ng mga estudyanteng kinasuhan ng pagnanakaw. Pero di na lang basta tuition increase ang kanilang ipinaglalaban. May ilang di naman estudyante na nakilahok sa programa kaya nakabaladra ang larawan ni Pangulong Arroyo. Bagamat hindi sila mga lehitimong estudyante sa loob ng PUP, nangangahulugan lamang ito na nauunawaan ng mga kapwa naming kabataan at mga kapwa estudyante rin naman sa iba't ibang universidad yung kalagayan. Di gaya ng mga nagdaang araw, 2 beses na lang naghagis ng upuan ngayon. Ito'y kahit pa tinapos na ni CHED Chairman Emmanuel Angeles kahapon ang usapin ng tuition fee increase. Pansamantala na raw muna itataas ng PUP administration yung kanilang puting bandera kaugnay sa usapin ng tuition fee increase. Pero hindi raw nangangahulugan na isinusuko na nila ang laban para sa modernong pasilidad at dekalidad na edukasyon. Hindi man daw naganap ngayong school year, kanila naman daw itong ipapanukala sa susunod na taon. Medyo na tayo ng konti, magdadamdam ka ro sapagkat maganda naman ating layunin. Kaya lang siyempre, wala kang magagawa. Siya ang boss, siya ang chairman. Sinabi naman ni Chairman Angeles na tutulong siya. Talagang nag-commit siya na tutulong siya, kukuha siya ng pondo para sa PUP. Tiniyak din ng PUP administration na bilang pangalawang magulang ng mga estudyante, tuturuan daw nila ng leksyon ng mga nanira, nanunog at nagnakaw ng mga kagamitan ng universidad. Pero matigas ang ilang mga estudyante. Tandaan natin may Board of Regents meeting. Sa Board of Regents, 11 rehente ang magpapasya. At sa lagit-lagi ng karanasan, kahit hindi aprobado o aprobado man yan, iba yung ini-implement sa aming pamantasan. At yun ang dapat namin pagbantayan. Ang mga estudyanteng magsisipagtapos ngayong taon, nangangamba naman dahil baka maapektuhan ang kanilang paghahanap ng trabaho dahil sa masamang imahe na nilikha ng mga kaganapan sa universidad. Panigurado, unang tanong, kasama ka ba doon sa nagrally? Isa ka ba dun sa mga aktivista? Yun yung mga common na tanong ng mga kumpanya, mga employer na nag-interview sa mga, lalo na sa mga galing ng PUP. Hindi po lahat na estudyante dito nagrarally, yung iba po, outsider. Parang pinapakatawan nila na estudyante sila dito. Mel, batid daw nung mga magulang ng 5 student leader yung nangyari sa kanilang mga anak at suportado raw nila yung pinaglalaban ng mga ito. Ang problema lang, sakaling makitaan ng merito ng piskal yung kasong pagnanakaw na inihain laban sa kanila, abay mapipilitan silang humagilap ng tig 20,000 piso o katumbas ng 100,000 piso para sa kanilang 5, para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Mel? Steve, na-identify ba kung sino yung sinasabi ng isang estudyante na hindi naman daw taga-pamantasan? Mel, pakiulat mo lang yung tanong. Na-identify ba kung sino yung sinasabi ng isang estudyante kanina na hindi naman daw mga taga-pamantasan? Hindi naman daw mga estudyante ng pamantasan, mga tagalabas, sabi niya. Na-identify ba yung mga yon? Tama ka dyan, Mel, dahil kanina nga nung tayo nagko-cover, yung mga nakikita natin dati dun sa rally, ay sila rin yung mga mukha nung na nakita natin kanina sa loob ng PUP. Sabi nung isang student leader ng PUP, inimbitahan lamang daw nila yung mga ito, Mel, para maging katuwang nila sa pagpoprotesta dahil nakikisimpatya raw yung mga ito sa kanilang ipinaglalaban, Mel. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan. Ginagamit po ngayon sa paggawa ng tinapay at iba pang mga pagkain ang arinang inangkat mula sa bansang Turkey. Pero ayon po sa isang pag-aaral, yung arena na yan na galing Turkey ay posibleng magdulot ng kanser. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa unang tingin, tila walang pagkakaiba ang harinang galing sa bansang Turkey sa ibang imported na harina. Pero kung susuriin, manilaw-nilaw ang kulay nito kaya madilaw din ang tinapay na may halo nito. Lumabas din sa pag-aaral ng Istanbul University na mayroon itong mycotoxin o isang uri ng fungi na maaaring makasama sa atay. Carcinogenic din itong may tuturing, ibig sabihin, maaari itong magdulot ng sakit na cancer.
Mismong samahan ng mga flour miller sa bansa, duda sa kalidad nito. Hindi maganda yung tinapay mo. Mas matigas siya, mas maliit. Dahil mababa ang protein level. Simula Enero nitong taon, halos 17 metriko tonelada na ng Turkish flour ang nakapasok sa bansa at kasalukuyang ginagamit sa lokal na produksyon ng tinapay. Ginagamit din ito sa paggawa ng noodles at fish balls. Ayon sa Filipino-Chinese Bakers Association, malaking tulong daw ang Turkish flour sa bansa para hindi tumaas ang presyo ng harina. Malaking tulong din daw ito lalo na sa mga maliliit na panaderya para hindi tumaas ang kanilang gastusin sa paggawa ng tinapay. 400 hanggang 500 pesos kada bag ang bentahan ng Turkish flour. Mas mura ng 2 hanggang 400 piso kaysa sa ibang imported flour. Turkey flour is much cheaper when especially if you can use at least 50%, especially this time of the day, the sugar price is so high and the fuel keep on going up. Nanawagan si Senator Aquilino Pimentel Jr. na ipagbawal na ang pag-angkat ng Turkish flour sa bansa. Bagay na umani ng magkasalungat na reaksyon. Turkey is a bread-eating country. They eat 3 times a day ang bread. Kung gano'n ang lumalabas, di namatay na lahat yung mga tika-Turkey. Bakit nila ibinibenta sa iba yung harina nila kung pwede naman nilang kainin yon? Ang nangyayari nga dahil sa study na ito, kung ano yung masama sa kanila, ine-export nila. Ayon naman sa Food and Drugs Administration, idadaan muna nila sa mga pagsusuri ang Turkish flour bago sila gumawa ng hakbang kung dapat nga ba itong ipagbawal. Bernadette Reyes, nakatutok ng ugat malapit sa puso. Nakatutok si John Consulta live mula sa Taguig. John! May pasada alas 8 nga ng umaga nang dumating nga dito sa St. Luke's Medical Center si First Gentleman Mike Arroyo. Sumakit daw ang kanyang likod dahil sa redissection ng kanyang thoracic aorta o pamamaga ng isang malaking ugat sa dibdib na nakakabit sa kanyang puso. Kay Acting DOJ Secretary Alberto Agra nalaman ng media na isinugod si FJ sa ospital matapos hindi sumipot ang Pangulong Arroyo sa 22nd Annual Convention of the Prosecutors League of the Philippines sa Manila Hotel. The First Gentleman was rushed to the hospital and our President has to attend to the needs of the First Gentleman. And the medical bulletin will already be issued, if not issued already. And that's the reason why Her Excellency Gloria Macapagal-Arroyo to not be able to attend this event. Sa binasang medical bulletin ni Presidential Spokesman Ricardo Saludo, sinabi nitong nangangailangan ng intense medical care ang unang Ginoo. Dr. Romel Carino, a cardiac surgeon, said that the First Gentleman, Attorney Jose Miguel Arroyo, developed a redissection of the thoracic aorta and experienced back pains and was brought to the St. Luke's Medical Center. The condition calls for intense medical care to control blood pressure and heart rate to prevent further redissection. A rupture can cause compression of the blood supply to various vital organs. Bagaman hindi itinuturing na kritikal ang kondisyon ng unang Ginoo, kasalukuyang minomonitor ang blood pressure at heart rate nito sa coronary care unit ng ospital. Wala pang impormasyon ng Malacanang kung may kinalaman ito sa isinagawang operasyon sa kanya noong April 2007 kung saan sumailalim siya sa aneurysmectomy at triple bypass surgery. Nanawagan ng palasyo na ipagdasal ang mabilisang recovery ni FG. It's probably something that may require constant observation and intensive treatment that may not allow for social visits, no? But again, I think this is better addressed by the medical authorities. Muli, hinihiling natin na ipagdasal po natin ang kalusugan, ang paggaling po ng unang Ginoo. Agad namang kinansila ng Pangulong Arroyo ang lahat ng kanyang scheduled event para matutukan ang sitwasyon ng unang Ginoo. Naging mahigpit naman ang seguridad sa paligid ng St. Luke's Medical Center. Iniinspeksyon ang lahat ng mga pumapasok. May bomb-sniffing dogs din sa bukana ng ospital. May isa sa mga namataang dumalaw nga dito sa St. Luke's ay itong si Attorney Roy Rondain na isa sa mga abogado nitong si First General Mike Arroyo. Nakunan din natin habang papaalis ang anak ni FG na si Luli Arroyo at hanggang sa ngayon ay patuloy tayong nakantabay para sa inaasahang paglabas ng latest na medical bulletin ng unang Ginoo. Mel? Maraming salamat sa iyo, John Consulta.
kaligtasan mo sa Alerto 24. Arestado ang isang umanong bugaw ng babae ng mga bayaran sa Cubao, Lungsod ng Quezon. Nabuko pa na ginagamit ng suspect ang pangalan ng isang pulis sa kanyang pangingikil. Si Oscar Oida, naka-alerto 24, eksklusibo. Sa ganitong tagpo, kadalasan na uuwi ang gabi-gabing pakikipaghabulan ni P.O.2 Santelices sa mga umano'y babaeng nagbebenta ng aliw sa may kaba ng Aurora Boulevard sa Cubao, Quezon City. Nais raw kasi nilang mabago ang reputasyon ng lugar na nakikilala na umanong pinamumugaran ng mga bayarang babae. Kaya ganoon na lamang ang kanyang hinanakit nang kumalat ang bali-balitang tumatanggap raw siya ng lagay sa mga babaeng ito. Ang nagkakalat ng balita, ang umano'y bugaw na si Arlene Beltran na nagpapakilala umanong taga-kolekta ni P.O.2 Santelices. Kinukuliktan yung mga babae, pinalalabas niya na binibigay nila sa amin. Nabuking raw ang umano'y kakaibang racket ni Beltran nang magsumbong na kay P.O.2 Santelices ang mga hinuhututan nito. Suspetsa ni Santelices, ginagawa ito ni Beltran para mapatalsik siya sa lugar. Kasi po halos gabi-gabi, hinuhuli namin sila as per barangay captain na nilutan para linisin po ang Aurora Boulevard. Kaya po hinuhuli namin sila. Napiperusyo sila, kaya gumagawa sila ng remedyo, ng paraan para sirain kami. Sa kulungan, di na naipagkailapan ni Beltran ang inimbentong storya. Isang beses lang po nangyari yung hiningian ko silang tug to 20. Aminado po ako doon. Matinding pangangailangan daw kung bakit niya nagawa ito. Sir Sante, sorry na po. Hindi po ako pwedeng magtagal dito. May anak po ako. Hindi naman isinasantabi ng mga pulis ang posibilidad na may mga otoridad ngang tumatanggap ng lagay kung kaya't di mahinto-hinto ang prostitusyon sa kanilang lugar. May alam ba kayo kung sino binibigyan niya? Hindi naman sir namin alam kung basta sabi nila pulis. Oscar Oida, naka-alerto 24. 46 na araw bago mag-eleksyon, si Senador Noynoy Aquino ang nanguna sa mock election na isinagawa ng People Management of the Philippines o PMAP. Grupo ito ng mga Human Resources Manager mula sa mahigit 1,000 kumpanya sa bansa. 38.64% ang nakuha ni Aquino mula sa humigit kumulang 300 miyembro ng PMAP na lumahok sa mock election. Tay sa pangalawang pwesto, sina Senador Richard Gordon at dating Defense Secretary Gilbert Teodoro na may 22.73%. Sumunod sina Senador Manny Villar at Brother Eddie Villanueva. 0 ang nakuha ng ibang kandidato. Sa isa namang survey ng PMAP sa kanilang mga miyembro, 63% na nagsabi na hindi sila naniniwala sa mga survey. 25.2% naman ang naniniwala. Halos lahat ng mga tinanong, hindi raw maimpluwensyahan ng survey results. Samantala, si dating Pangulong Joseph Estrada ang sumabak kagabi sa programang Kandidato. Programa po yan ng GMA News and Public Affairs. Isa sa mga sinagot ni Erap ay ito. Kung sakali ay mula siya o muli siyang maging Pangulo, ano ang iibahin niya sa dati niyang pamamalakad? Panoorin niyo po itong pagtutok nito ni Arnold Clavio. Gagawin ko. Si dating Pangulong Joseph Estrada ang ika-4 na presidential candidate na aming nakapanayam sa kandidato. What is your greatest extravagance? Siguro, when I'm with my friends, I'm fond of eating. Wala ka akong relasyon, risbad lang. Wala akong sising. Pinagmalaki ni Erap ang mga nagawa noon ng Administrasyong Estrada. Among all the presidents and post-Marcos presidents, ako ang nakapagbigay ng the biggest real per capita budget for social services and the biggest budget on health. Kung muling mauupo sa Malacanang, ano kaya ang may iba sa administrasyon ni Erap? May iba doon, hindi nila kaya pababay na. For sure. Bakit? Anong gagawin nyo na iba? Secret. Talaga hindi nila ako mapapababa. Sinagot din ni Erap ang mga usapin tungkol sa pagbibigay sa kanya ng pardon ni Pangulong Arroyo at sa muli niyang pagtakbo bilang presidente. Di ba po kasama doon yung kasunduan na hindi na kayo tatakbo muli? Wala akong kausap na gano'n, wala akong kasunduan na gano'n. At ako hindi humingi sa kanya ng pardon. Nilinaw din ng dating Pangulo ang tunay na motibo sa muling pagkandidato.
Ang pagtakbo niyo po to, vindication ba ang nais niyo? Redemption ba to? O pagtatapos ng inyong political career sa high note? Ang aking frustration, hindi ko napagpatuloy yung aking mga programa na pro-poor. Yun lamang aking ambisyon. Maasa raw si Erap na muli siyang pagtitiwalaan ng taong bayan sa darating na eleksyon. Ako naman, Arnold Glavio, nakatutok 24 oras. Marami ang bumilib ng magpakitang gilas ng Pinay boxer na si Ana the Hurricane Hulaton sa kanyang media workout. Haharapin ni Hulaton ang Canadian na si Liza Bad News Brown. Ang bakbakang yan ay mapapanood natin alas 3 ng hapon sa linggo. Dito po yan sa GMA. Mula sa Toronto sa Canada, nakatutok si James Velasquez. 10 linggong pagsasanay. 10 round ng boxing. Para sa milyong-milyong Pilipino sa buong mundo. Ito raw ang iniisip ni Ana the Hurricane Hulaton ilang araw bago ang kanilang sagupaan ni Liza Bad News Brown para sa bakanting WBA Women's Super Bantamweight title ngayon linggo. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit seryoso si Hulaton sa kanyang open media workout sa Crudar Gym dito sa Toronto City. Pagtapak niya sa ring, agad niyang ipinakita ang resulta ng matinding pagsasanay nila ni Nonito Donaire Sr. Lumalagotok ang mitts dahil sa lakas ng mga uppercut at body shot. Matatalim ang kanyang mga jab at kombinasyon at maliksi ang kanyang galaw sa ring. Matapos ang 6 na rounds, iba't ibang abdominal exercises naman ang ginawa ni Hulaton para patibayin ang kanyang katawan. Napahanga tuloy ang lahat ng pumunta sa workout dahil sa disiplinang ipinakita ng kampiyon, lalo na ang Consul General to the Philippine Assembly na si Minerva Falcon. Ayon sa local media ng Toronto, malaki ang pinagbago ng puwersa at kondisyon ni Hulaton. It's been pretty impressive today, hitting the pad. Maliban sa kanyang mga kamao, alam ni Ana Hulaton na ang pinakamatindi niyang sandata sa ring ay ang kanyang katapangan. Personal raw kasi nasaksihan ni Hulaton kung paano maghanda si pound for pound king Manny Pacquiao. Just watching Manny Pacquiao, he's such an amazing athlete. He makes it look so easy. You never see any signs of fatigue or tiredness. He has this light attitude about it. Mula sa Toronto, Canada, James Velasquez sa Katutok, 24 oras. Susunod! Batang naiiwan mag-isa sa bahay, nasakal sa pinaglaruang guyan. Kampanya ni Senador Noynoy Aquino sa Olongapo na bulabog ng mga nagsuntukang taga-suporta. Ilang kandidato, internet na ang target kasi mas mura kesa sa mga patalastas sa telebisyon. Eksklusibo, ilang lumaya ng mga dancing inmates ng Cebu nakipag-showdown sa mga preso sa Manila City Jail. Mapapanood natin sa pagpapatuloy. /uscoop. Kung MMS ang gusto ninyong ipadala, i-text ang Balita MMS Space, ang inyong mensahe, pangalan at address at i-send sa 4627. At kung impormasyon ang gusto ninyong ipabahagi sa amin, i-text ang Balita Space, ang inyong mensahe, pangalan at address at ipadala sa 4627. Pa rin po nataang panunuyo sa mga botante na mga kandidato sa pagkapangulo. Nakatutok si Rauna Crisostomo. Tuloy ang panliligaw ni Senador Noynoy Aquino sa mga taga-Pangasinan. Nilinaw naman niyang naiulat niyang pahayag tungkol sa umano'y bantang people power sakaling matalo. Yung automation, marami yata tayong safeguards na nawawala na. Talaga klaro sa tao na na-frustrate o kagustuhan nila. Hindi ba nila babawiin yung pinagkaluglang kapangyarihan sa Estado? Yun lang ang sinasabi ko. Dumaan din si Aquino sa Ancestral House sa asingan ni dating Pangulong Fidel Ramos, kasama ang kapatid ni FBR na si dating Senador Leticia Ramos Shahani. Si Councilor JC De Los Reyes dumalo naman sa forum sa Manila Cathedral. Doon ay pinag-usapan ng mga epekto ng pagpapasa ng Reproductive Health Bill. Tutol si De Los Reyes sa RH Bill. Si dating Pangulong Joseph Estrada, mga Palawenyo naman ang sinuyo. Sinalubong siya ni Puerto Princesa City Mayor Edward Hagedorn. Pero di na sumama sa motorcade ang alkalde na una nang nagsabing si Brother Eddie Villanueva ang manok niya. Bumisita rin si Erap sa mga palengke at dumalo sa Grand Rally. He was the last mayor. Kasama ko nung bumaba ako sa Malacanang. Hindi niya ako iniwan. Mula Palawan ay bumisita si Erap sa Occidental Mindoro. Giit ni Erap, di na siya harap sa mga presidential forum dahil paulit-ulit na niyang nailatag ang kanyang plataforma.
Si Senador Richard Gordon nag-motorcade naman sa Kidapawan City. Guest speaker din siya sa graduation ng University of Southern Mindanao. Una na rin siyang naglibot sa Cavite at sa Chinatown sa Maynila at dumalo bilang guest speaker sa graduation ng mga taga Fatima University. Dumalo naman si Senadora Jambi Madrigal sa math training ng mahigit 400 estudyante sa Bataan. Sakaling manalo, maglalaan daw siya ng pondo para hasain pang talino ng mga kabataan. Kung manalo ko, bibigyan ko sila ng malaking funding para hindi lang yung mga may kayang mga magulang na nasa public school at private schools, kundi yung mga mas mahirap na mga bata na may talent rin sa mathematics ay pwede mag-abroad at lumahok sa mga mathematics contest. Nangampanya naman sa Iligan City si Nicanor Perlas, nag-motorcade at palengke tour. Pangako ni Perlas kung manalo, agad niyang susugpuin ng problema sa katiwalian sa mga ahensya ng gobyerno. Habang si Gilbert Chodoro humarap sa mga lokal na kandidato at mga taga-suporta sa Quezon City. Binigyang diin ni Chodoro, hindi dapat patulang ang mga agam-agam ng failure of election o no proclamation scenario. I wouldn't speculate that far. You know, it's hard. Ang focus dapat natin, sino manalo sa eleksyon. Dapat manalo tayo ng eleksyon. Pagkatapos mag-speculate tayo ng no pro. Mula Quezon City ay nangampanya naman si Chodoro sa Lingayen, Pangasinan at Tarlac. Si Brother Eddie Villanueva nangampanya naman sa Albay. Gate ni Villanueva, tuloy ang laban sa gitna ng usapin na kinausap siya umano ng isang katunggali para iatras na ang kandidatura. Muli niyang iginiit, hindi dapat paniwalaan ang mga survey. Use your prayers and discernment, examine, evaluate the qualifications of the candidates. Sa Tuaw, Cagayan naman, nagtungo si Senador Manny Villar, nagdaos ng political rally at hinarap ang ilang lokal na kandidato. Ito'y matapos suyuin kahapon ng mga taga Santiago City, Isabela. Habang tumatagal at naunawaan nila yung issue at kakayahan namin, ay lalong umiinit ang pagtanggap sa aming grupo. Raw na Crisostomo, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Naghanda ng sexy dance number si Katrina Halili para sa Sunday noontime show na Party Pilipinas. Ang pagiging busy sa karir nga ba ang dahilan ng breakup nila ni Chris Lawrence? Alamin sa chika ni Lars Santiago. Kabang-abang ang gagawing number ni Katrina Halili sa Party Pilipinas sa Linggo. Regular nang mapapanood si Kat sa pinakahihintay na Sunday noontime show ng GMA. Nag-rehearse na si Katrina at ang mga kasama niya sa ilalim ng Hollywood choreographer na si Fusion. Pangako ni Kat, talagang sexy ang mapapanood sa kanila sa Linggo. Sexy po, kasama ko dun sa prod ko sila, Jackie Rai, si Iwa, si Era. Magpapainit ang tanghali nila tuwing Linggo. Karirang priority ni Katrina ngayon. Ito raw ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay siya sa nobyong si Chris Lawrence. Hindi raw totoong third party ang dahilan ng breakup. Gusto lang daw niyang makapag-concentrate siyang mabuti sa kanyang showbiz career. Siguro mas naalagaan ko yung sarili ko, yung career ko, yung trabaho. Yun nga, mas focus ako sa trabaho ko, kaya mas ginusto ako maging single. Mahigit isang taon ding naging sina Katrina at Chris at aminado ang aktres na hindi madaling kalimutan ang isang lalaking kasimbait ng dating nobyo. Siyempre nami-miss ko naman yung tao, di ba? Pero hindi naman kailangan madaliin lahat eh. Okay naman kami as friends. Ako kasi, yun lang talaga yung mga offer ko ngayon, friendship lang. Kasi, syempre di naman ako bumabata, tumatanda na po ako. So gusto ko naman enjoy yung mga opportunities na dumadating. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Marami pang chika, tutok lang. Susunod! Bata patay matapos di sinasadyang mabigti sa duyan. Bagong binibining Pilipinas World, nagkwento sa simpleng buhay niya sa isang isla. At Justin Timberlake bumisita sa Pilipinas. Tulong ang tunay na kaunlaran ng lalawigan. Ipinaglalaban ang kapakanan at kaligtasan ng bawat Pangasinense at maaasahan sa panahon ng kalamidad. Ipagpatuloy natin ang pagbago at progreso ng Pangasinan. Paalala sa mga magulang, palagi pong bantayan ang inyong mga anak. Sa Limay sa Bataan, isang batang 5 taong gulang ang namatay matapos aksidenteng masakal sa nilalaro nitong duyan. Nakatutok si Lay Alves.
Bago mag alas 4 ng hapon kahapon nang matagpuan ang labi ng 5 taong gulang na si Kurt Angel Alpelor sa kanilang bahay sa Barangay Landing. Nakapulupot ng 3 beses ang duyan na nylon sa kanyang leeg. Nakita ko yung bata nakalupagin pasay na ba siya? Nakalupasay. Kasi itong duyan niya na to, nakatali sa leg niya. Nakatali sa leeg. Nakahimlay na siya dito akala ko namin nagbibiro lang. Isinugod si Kurt sa Limay Municipal Health Center pero hindi na siya naisalba. Wala namang indikasyon ng foul play. Paborito raw ni Kurt ang duyan at nag-iisa lang daw siya nang mangyari ang pagkakabigti. Mababa lang ang duyan, posibleng umikot siya rito at saka nadapa. Wala ang tatay niya sa bahay nang mangyari ang aksidente. Graduation siya mga alas 8 ng umaga. Sabi lang saan pero wala akong dito. Graduation niya sa kinder. Kinder 1. Ito nangyari sa kuwan niya, pinaglaruan niya ng pinaglaruan ito ng ulo niya, inikot siya. Pag ikot-ikot niya, baka nadapa, sabay nabigti siya. Bukod sa pamilya ni Kurt, nangungulila rin ang mga batang palagi niyang kalaro. Patuloy ang buhos ng mga taong nakikiramay sa pagkawala ng bata. Kinaumagahan lang bago siya maaksidente, graduate si Kurt sa kindergarten. Pangarap daw niyang maging inhinyero. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Bukod sa mga patalastas sa telebisyon, gumagamit din ng internet ang ilang kandidato sa pagkapangulo. Mas mura na o wala pang batas na kumokontrol sa ganyang uri ng kampanya. Nakatutok si Julio Segovia. Pati internet, binabahan na rin ng political ads ng mga kandidato sa YouTube. Isa sa mga laging pinapanood ang video campaign ad ni Bagong Bayan Party Presidential Bet Senator Richard Gordon. Kasamang Moy Palaboy, game na nakiindak si Gordon. Tatad din na fan pages ang iba pang kandidato sa pagkapangulo, gaya ni Liberal Party Presidential Bet Senator Noynoy Aquino at pambato ng nasyonalista na si Senador Manny Villar. Si dating Pangulong Joseph Estrada naman, may ERAP answers. Sa internet, sasagutin daw ni ERAP ang mga tanong na ibabato sa kanya. May Green Team 2010 naman si lakas kampi CMD Presidential Bet Gilbert Chodoro. Mabisa raw ang internet campaigning dahil mga kabataan ang mas gumagamit ng mga computer na silang bumubuo ng bulto ng mga botante. It's the internet that has been the usage of young people. So this is to the advantage of those who are exposed to the IT environment. Pero sabi ni dating COMELEC Acting Chairman at Commissioner Resurrection Bora, baka maabuso ang paggamit ng internet sa pangampanya dahil walang batas kaugnay rito. There is no law defining, and including it in the prohibition, what the law does not provide and does not prohibit cannot be offense. Kaya ang COMELEC, wala raw magagawa kahit paggamitin ng mga kandidato ang internet sa pangampanya. Wala tayong law na nagre-regulate pa dyan. Kaya wala ding implementing rules pa dito sa COMELEC. Mahirap siguro yan. Dahil mas mura ang pangangampanya sa internet kumpara sa TV ads, dito bumabawi ang ibang kandidato. Kaya suwestyon ni Bora. The next Congress, once convened, should enact already a provision on the usage of internet, YouTube, itong Facebook, Google, Twitter, etc. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Nasa bansa po ngayon ang international pop singer na si Justin Timberlake. Para yan sa isang benefit concert kasama ang international singers din na sina Timbaland at JoJo. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Dumating na sa Pilipinas kaninang umaga ang international pop superstar na si Justin Timberlake. First time ni JT dito sa bansa. Special guest ang dating vocalist ng boy band na NSYNC sa benefit concert ng R&B artist na si Timbaland para ipromote ang kanyang album na Shock Value 2 na gaganapin sa Sabado sa Mall of Asia Concert Grounds. Magpe-perform din sa concert ang young R&B singer na si JoJo na bahagi rin ng album ni Timbaland. Si JoJo ang nagpasikat ng mga kantang Too Little Too Late at Beautiful Girls. Kahapon, nagkaroon ng pagkakataon ng GMA News na ma-interview ang 19-year-old singer-composer na tuwang-tuwa sa kanyang unang pagbisita sa bansa. I love it. The heat is kind of shocking, so I'm going to have to take off this leather jacket at some point, but it's a wonderful place and everyone has been so warm and welcoming and I am so excited to explore it more. Namangharaw siya sa hospitality ng mga Pilipino, maging ang pagkaing Pinoy na gustuhan niya. Natikman na raw niya ang itlog na maalat at sinangag.
I really like it. You got some wonderful fruit too. It's like way juicier and more delicious than at home. Isa raw sana sa mga balak niyang gawin dito sa bansa ay magpalagay ng tattoo. Pero hindi na raw niya ito itutuloy. I already have several, and then I know you tweeted me about it being like pass out painful. So I think I'm probably gonna I'm gonna pass on this trip. I don't want to pass out before my performance. Excited na raw siya para sa concert sa Sabado, lalo pa't mapupunta ang kikitain nito sa mga kabataang biktima ng bagyong Ondoy at Pepeng. I feel honored to be a part of this. When I was asked, I said, of course, because however I can give back, I of course want to, especially children. Bukas naman darating sa bansa si Timbaland at susundan ito ng press conference kasama sina Justin at Jojo. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. I'll be back with more chika, kaya tutok lang. Abangan! Santo Papa tinanggap na ang pagbibitiw ng isang obispong nadawit sa issue ng sexual molestation. Beauty queen na anak ng mangingisda, nagkwento tungkol sa kanyang buhay isla. At exclusive, mga dating miyembro ng Cebu Dancing inmates nakipag-showdown. Ang grupo ng mga atletang Pinoy mula sa paligsahan sa larong football sa South Africa. Ang mga atleta ay mga dati pong batang lansangan. Nakatutok si Cedric Castillo. Hindi tulad ng mga Pilipino na panatiko sa basketball, football ang mas kinababaliwan ng mga bansang tulad ng Brazil at maging ng South Africa na host country ng 2010 World Cup. Kaya naman isang malaking karangalan para sa atin ng talunin ng mga batang miyembro ng Team Philippines ang dalawang bansang ito sa katatapos lang na 2010 Street World Cup na ginanap mismo sa South Africa. Espesyal sa dahilan na unang-una ang Philippines naman ay hindi naman gaano noted sa football. Bagamat bigo ang ating koponan na masungkit ang Championship Cup na inuwi naman ng bansang Tanzania, powerhouse lineup ang nakabangga ng Team Philippines sa consolation tournament na World Shield Cup kung saan git-gita ng naging laban nila ng hometown team. Bagamat unang naka-score ang Africa ay sa dahilan na yung will ng mga bata ay nandoon, kaya sila ay humabol na hanggang naging score ay 2-1 ang score. Matataas po, mga 5-5, mga ganun. Nasinda ka ba? Yung una, pero nung nasa game na, doon na yung lakas ng loob. Yung Philippines po, favorite doon. Tapos South Africa, nasa South Africa po kami. So parang hindi alam ng crowd kung saan sila pupunta. Pero bukod sa husay ng ating mga pambato sa larong football, sandata rin daw nila ang alaala ng kanilang pinanggalingan. Ang mga kampyong ito kasi, dating mga batang lansangan. Malayong malayo na. Parang marami na akong nakamit, ganun. Tapos, very thankful ako sa mga taong tumulong sa akin, lalo na yung institution ko. Kaya kahit sa murang edad pa lang, tila alam na ng ating mga kampyon ang sikreto ng tagumpay, ang pagiging positibo at determinado, anuman ang sitwasyon sa buhay. Iangat nila yung sarili nila na para mabago. Tsaka magkaroon ng pagkakataon na maging katulad namin, na nanggaling sa ganun, na umabot sa ganitong buhay na naging isang atleta ng Pilipinas. Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Hinamo ni dating Chief Justice Artemio Panganiban si Pangulong Arroyo. Huwag na siyang magtalaga ng susunod na Chief Justice. Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. Kontra si dating Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban sa desisyon ng korte na payagan si Pangulong Arroyo na mag-appoint ng bagong Supreme Court Chief Justice kahit pa may election ban. Sa eksklusibong panayam kay Panganiban, hindi raw miminsang sinabi ng Korte Suprema na bawal mag-appoint ng isang Pangulo habang may election ban. It goes against history, against jurisprudence, against tradition, against practice. Even by President Marcos. President Marcos respected the ban. 1962 unang kinaharap ng korte ang issue sa kasong Aitona versus Castillo.
Dito, isang araw bago matapos ang kanyang termino, inappoint ni Pangulong Carlos Garcia si Dominador Aytona bilang ad interim governor ng Central Bank. Midnight appointment ang tawag dito dahil kinabukasan manunumpa na ang bagong halal na Pangulong si Diosdado Macapagal, ama ni Pangulong Gloria Arroyo. Pinawalang bisa ni Macapagal ang appointment ni Aytona at kinatigan siya ng Korte Suprema. Tila pananabotahing araw ang mga midnight appointments. Sa Constitutional Commission para buuin ang 1987 Constitution, ipinasama na ni CONCOM member at dating Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. ang appointment sa Korte sa election ban. Noong 1998, sa isang desisyon, tahasang sinabi ng Korte Suprema na bawal ang appointments maging sa hudikatura kapag may election ban. Noon kasi tinalaga ni dating Pangulong Ramos sina Mateo Valenzuela at Placido Vallarta bilang mga hukom ng Regional Trial Court habang may election ban. Pero ipinawalang bisa lamang ito ng Korte Suprema na kinabailangan noon ni Panganiban at ni Supreme Court Chief Justice Renato Puno. The ban applies not only to the judiciary, but to the Supreme Court specifically. And I still believe we were correct at that time. Aminado si Panganiban tila apektado raw ang kredibilidad ng Korte Suprema dahil pinayagan ito si Pangulong Arroyo na mag-appoint ng bagong Chief Justice kahit pa may election ban. Our people cannot be blamed for perceiving the decision to be merely an accommodation to the president, to the present president, considering the circumstances. Sabi ng palasyo, wala raw magagawa ang Pangulo kundi ito pa rin ang kanyang tungkulin. The Constitution requires that a Supreme Court Justice be appointed within 90 days. She will do her part to ensure that one is appointed within 90 days. Pero sabi ni Panganiban, wag na lang daw sana. I think that she should save the court from further public ridicule and embarrassment. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, biik na merong 5 kuko sa bawat paa. Ang kampanya ni Senador Noynoy Aquino Solongo po na nauwi sa gulo na mag-away ang ilan niyang taga-suporta. Ang ilang mga lumayang dancing inmates ng mga kapuso, panoorin niyo pong kakaibang biik na ito sa lungsod ng Zamboanga. Tig-5 kuko sa halip na 4 lamang sa bawat paa niya. Noong isang buwan daw, ipinanganak niyang biik na yan, nag-iisang lalaki siya sa 10 biik na isinilang. Itinuturi siyang swerte ng pamilya na nag-aalaga sa kanya, kaya hindi raw niya ibebenta yung biik na niya. Hindi nila ibebenta pala. Katunayan, alagang-alaga ng pamilya ang biik na binibigyan pa ng gatas, pati na ng bitamina para mapanatili silang malusog siya. Balik po tayo sa eleksyon 2010. Naniniwala ang isa pang kandidato sa pagkapresidente na si Nicanor Perlas na malaki ang pag-asa niyang manalo sa eleksyon sa Mayo. May hamon po siya sa COMELEC. Totohanin ang babala na i-disqualify yung mga kandidato na sobra na sa patalastas. Nakatutok si Joseph Moro. Isang independent presidential candidate na si Nicky Perlas sa mga kandidatong halos hindi pumapalo sa mga survey. Pero tuloy daw ang laban. Sa kanyang pagharap sa UH Shiritan 2010, sabi ni Perlas, hindi raw dapat paniwalaan ang mga survey dahil kaduda-duda raw ang paraan ng pagkuha ng datos nito. We already have evidence from 5 presidential candidates na dinadaya po yung survey. And so, for example, I'll give you a complete example. Ikaw, yung sarili mo experience? O sariling experience ko, yung driver ng kapatid ko, sa supporter, tinanong siya, sinong kandidato mo? Sinabi niya, Nicanor Perlas. Sinabi na nagsasurvey, matatalo yan, hindi mananalo yan, bakit hindi mo lang botohin si Villar o si Noynoy o si Gubo? Tapos sinabi ng driver, akala ko tinatanong mo kung sino yung kandidato ko, bakit pinipilit mo ako magpili ng ibang kandidato? That's totally unscientific, is unsound, is a form of mind conditioning. Hindi man kita sa survey, naniniwala si Perlas sa mataas pa rin ang tsansa ng manalo. Mga indigenous people at mga botante nasa Class D at E raw ang kanyang mga supporters. Hiwalay sa asawa si Perlas, tanong tuloy, hindi kaya tabangan sa kanya mga sagrado katolikong botante. Pabor kayo sa diborsyo, para pong ganon. So sa Pilipinas na kilalang parang dominante tayo ng mga Katoliko, paano nyo po silang kukumbinsihin na suportahan kayo? There are a lot of marriages ngayon sa Pilipinas that are under great stress, ang daming suffering kasi inaabuso. And I don't think that you can call that a real marriage. So I think bukas ako for a divorce law. Ang Philippines lang naiwan out of all the countries in the world
Vatican and the Philippines lang walang divorce law. Sabi pa ni Perlas, dumarami raw ang kanyang mga supporters sa mga independent local candidates. Pero sa pagsisimula ng kampanya ng mga local candidates bukas, hindi raw sila masyadong aasa sa mga local candidates para tulungan sila sa kampanya dahil may sarili raw sila mga volunteers. Nanawagan din si Perlas sa COMELEC na totohaning i-disqualify ang isang presidential candidate na sinabi ng COMELEC na sumobra na sa airtime limit sa TV ads. Ito simpleng mga COMELEC rules and regulations, hindi sinusunod. So ano pang susundin nila pag nakaupo na sila? Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Marami sa inyo ang natuwa sa kwento kahapon ni Lola Fe at ang kanyang green thumb. Buong tiyaga niyang pinasibol ang mga buto ng nara at tangili ng mga puno na nakatanim sa kanyang bakuran. Ang kanyang tulong, saan kaya nakarating? Tatlong buwan na ang nakakaraan ng pasimula ng pagkukumpuni sa 3 silid-aralan ng Matagbak Elementary School. Kabilang ito sa mga sinalanta ng Bagyong Ondoy sa Pililla sa Rizal. Matapos ang pagsasaayos ng mga sira sa ilalim ng Kapuso School Rehabilitation Project, isang matibay na gusali ang naitayo. Ang ginamit sa pagpapatayo ay pera ng mga kababayan natin. Na talaga namang nadama ang hirap na inyong nadama nung panahon ng Bagyong Ondoy. Sila ang ating dapat na pasalamatan at palakpakan. Palakpakan nga natin sila. Si Mang Bienvenido, labis na nagagalak sa pagbabagong anyo ng mga silid. Isa siya sa mga magulang na tumulong sa pagkukumpuni. May sarili na ring comfort room ang bawat classroom. Hindi na sila mangangamba pag nagpaalam ang kanilang estudyante mag-CR. Ang mga bagong upuan na handog ng Petronas Philippines Incorporated, tiyak makakahikayat sa mga mag-aaral para lalong pumasok sa eskwela. Makatutulong din sa pag-unlad ng kanilang kaalaman ang mga libro na kaloob naman ng Club Manila East. Pangalagaan ninyo ang inyong paaralan para na hindi lang kayo ang makagamit at magamit pa ng mga susunod na henerasyon. Matapos mabasbasan ng mga silid, isinunod na ang pagtatanim ng mga puno na magiging saksi sa hinaharap. Ang mga munting puno ni Lola Fe, bahagi na ngayon ng Kapuso para sa Kalikasan Project. Nasasayahan po kami na hindi lamang sa classroom ang ating pong scope ng pagtutuling kundi sa kalikasan. Muli po ang taos-puso naming pasasalamat sa inyong lahat na nagpaabot ng donasyon at tulong noong panahon ng Bagyong Ondoy. Salamat po sa Novartis, sa Lafarge Cement, sa NKD International Trading Corporation at Petronas Philippines Incorporated. Buena mano pa lang po ang mga eskwelahang pinasinayaan na yan. Abangan po ninyo sa mga susunod na araw ang pagpapasinaya sa marami pang paaralan na na-rehabilitate ng GMA Kapuso Foundation gamit ang inyong mga donations. Samantala, marami pa pong proyekto ang GMA Kapuso Foundation na nangangailangan ng inyong tulong. Para po sa inyong donations, magsadya sa aming tanggapan o kaya ay magdeposito sa aming mga bank account. Maaari rin kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Nabulabog ang kampanya ni Senador Noynoy Aquino sa Olongapo nang magsuntukan ng ilan niyang taga-suporta. Yan ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Solong sinuyo ng pambato ng Liberal Party na si Senador Noynoy Aquino ang lalawigan ng Zambales ngayong araw. Mula sa mini-campaign rally sa Kapitolyo sa Iba, Zambales, hanggang sa motorcade sa Tatlong Bayan. Mainit ang pagtanggap kay Aquino. Pero nang marating ang gymnasium ng Olongapo City National High School para sa panghuling campaign rally, ang mainit na pagtanggap natabunan ng init ng ulo ng dalawang grupo ng mga kalalakihan. Sandaling nagkagrian ang grupong pareho namang nakadilaw at sumusuporta kay Aquino, pero maya-maya pa, may bumubulagta na. Ayun, kunin nyo na yan. Mayor, bakay! Kasi isa sumusuporta kay Mayor, bakay! Sinuntok na ng
Hindi naman sila LP. Sila ito nagpupumilit dito. Nasa kalaban namin sila. Anong partido ba sila? Hindi ko nga alam kung anong partido nyo mga Bakay daw sila, bakay. Wala, ito ang totoong LP. Agad na awat ng mga pulis sa mga nagrarambula. Pero sa loob, nang ipapakilala na si Noynoy para magtalumpati, umekse ng mayoralty candidate ng Olongapo na si Jerome Bakay. Kandidato si Bakay na Aksyon Demokratiko, nakaalyado ng Liberal Party ni Aquino sa Olongapo. Pero hindi daw siya kinikilalang kandidato ng Liberal ayon sa mga opisyal ng partido. Ang 5 kandidato ng LP sa pagkakonsehal, kaalyado naman ang kalaban ni Bakay sa pagka-mayor, si dating Zambales Governor Vic Magsaysay. Maging si Aquino hindi maintindihan ang pangyayari. Senator, ano ba nangyayari? Bayaw ko kaya nagpunta ako dito para ayusin ko. Tatari ko muna mabuti ha. Masyado marami yata kakampi. The local LP here is allied with a local candidate for mayor. And that is Governor Magsaysay. No? However, they are running under a different party. So those are just the dynamics in the local politics. It doesn't have anything to do with the national level. Bukas opisyal na magsisimula ang kampanya ng mga lokal na opisyal at inaasahang lalong iinit pang girian ng mga magkakalaban sa politika. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Nalagpasan ng GMA Network ang tinatawag na net income target para sa taong 2009. Kumita ang kumpanya o ang network na mahigit 2.8 bilyong piso. Nakatutok si Marie Sumali. Kahit pa tumama ang global financial crisis noong isang taon, kumita pa rin ang mahigit 2.8 billion pesos ang GMA Network Incorporated noong 2009, 19% na mas mataas kumpara noong 2008. Ang consolidated revenue sumabot sa record high na mahigit 13.7 billion pesos, mas mataas naman ang 10% kumpara noong 2008. Lubos itong ikinatuwa ni GMA Network Chairman, President and CEO Attorney Felipe Gozon. That is significant because last year was a very uncertain year. We started the year with that financial crisis. And somehow we managed to even exceed a little our target. I'm very happy. Maging sa ratings nangunan GMA 7 sa Mega Manila noong 2009. Base sa record ng AGB Nielsen Philippines, ang nangungunang TV ratings data supplier sa bansa. Mula 6 a.m. hanggang 12 midnight, aabot sa 40% ang average audience share ng GMA noong 2009. Mas mataas ng 8 percentage points kesa sa ABS-CBN. Para sa channel ratings, nag-average naman ang GMA sa 17%, mas mataas kaysa sa ABS. Noong 2009 din, 23 programa ng GMA ang pasok sa overall top 30 programs sa Metro Manila, kabilang ang mga laban ng pambansang kamao Manny Pacquiao, Darna, Luna Mystica, Zorro, Totoy Bato, La Lola, Stairway to Heaven, Gagambino at ang 24 Oras. Sa kabuuan ng Urban Luzon na may 77% na total viewing population sa bansa, natalo ng GMA ang ABS na 3.3 percentage points. Patuloy din pinalalakas ng GMA Network ang international operations nito habang pinaplanong palawakin ang abot ng GMA sa abroad gaya ng Europa at iba pang bahagi ng Middle East. Sa ngayon naabot na sa 236,000 subscribers ang GMA Pinoy TV, habang 107,000 naman ang sa Live TV. Dito sa bansa patuloy din ang pagpapalawak na operasyon ng GMA Network partikular sa Visayas at Mindanao. At mas marami pa raw magagandang programa ang ipinapangako ng Kapuso Network ngayong taon sa pagdiriwang ng 60th anniversary nito, kabilang ang pinakakomprehensibong coverage sa eleksyon 2010. Ang minahal nilang himpilan, mas lumalaki ang pagmamahal sa ating mga manonood. No? So, sa kalidad naman at uri ng mga programa na ating pinaplano, para sa ating mga manonood, isa ako sa makakapagsabi na makakaasa sila na iaangat pa natin lalo ang antas. Mas ika-aaliw ng ating mga manonood, ikasasaya ang pagpapanood nito. And of course, on our news and public affairs programming, nandun pa rin at mangingibabaw ang kredibilidad. Our assurance should be our track record. That we have reached this far and we have realized what we have to do in order to maintain our leadership. We are on the ball. We are doing it, and the first salvo will be this Sunday, yung Party Pilipinas. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute!
Napakasimple pala ng buhay ni Binibining Pilipinas World Zarina Gatbonton. Nakatira siya sa isang isla sa Malolos, Bulacan. Kasama niya roon ang tatay niyang mangingisda at nanay niyang teacher sa isang daycare center. Sa kabila ng simpleng pamumuhay, determinado si Zarina na makuha ang Miss World title. Abangan po ang iba pang detalye niyan bukas. Yan po ang Chika Minute. I'll see you again tomorrow. Ako po si Pia Guanyo. Well, Mike? Salamat, Pia. At yan po mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang.